sipag, eksperyensya. So, kukumply ho tayo sa batas, pero kami po, naabot natin itong tagumpay na to, malaking bahagi po sa nung tagumpay na yan, malaking bagay ho rin sa katulong ng pag-aayos ng mga problemang mamanahin natin. Kaya minimum mo after the 1-year ban, meron isang pwesto. At yun po, malamang kung ano po ang kursunada niya, bibigay po natin sa kanya. Doon sa saan nung titira, ngayon siguro na President-elect, may karapatan na tayong tumingin doon sa mga posibilidad, lalo na malapit sa Malacanang, definitely hindi sa Malacanang Palace. No? So, ititingnan lang ko yung possibilities. Tapos after that, meron mga recommendations. Decision ako po after. Sir, last na lang po. Yung PNP chief po ba, magre-retain po ba? Or, Malamang mariretain si Director General Versosa. last yan, last. Ito muna tayo. Sir, pasingit lang, isa lang. Sir, totoo ba sir that your first act of leadership is to offer reconciliation and friendship to your opponents? Dapat naman yung kung pwede, no? Yung kampanya naging bruising. Talagang marami hong below the belt. Marami ho tayong kailalunukin. Pero ako naman po, nanguna na nagsabi. Pinasukan ko to, klaro po sa isip ko yung dadaanan, kung pwede hong tumigil na yung walang katuturang mga kilos na gano'n, tumungo tayo sa kabubuti ng sambayanan, bakit hindi ko sila yayayain at bakit hindi ako makikipagtulungan sa lahat po ng sektor. Doon po sa, in that vein, no, narinig ko po si Presidente Estrada na handa po siyang makipagtulungan at pinapasalamatan ko po siya. Doon po sa iba pa na nag-consider, tagalok na kanilang tulong, malamang po itatap natin yung kanilang experience at kakayahan. Tungo nga ho sa pagmamadali ng solusyon na kailangan po ng sambayanan. Magandang hapon po, Mr. President-elect. Ako po si Louie Garcia po ng Radyo Inquirer. Isa lang po yung magiging katanungan ko. Matulog na matulog po muli sa pagkakaproklama ngayon sa inyo yung Kamag-anak Incorporated. Meron po ba kayong i-appoint na kasama sa Aquino Clan or Cojuangco Clan? Sir, kung magbabasa tayo ng saligang batas, bawal po yung nepotismo, bawal po mag-appoint ng kamag-anak. So yung question po nyo, sorry po, isa non-issue. Isa na lang po, last na lang. Yung mga pangako po ng mga politiko at saka ng mga nagdang administrasyon, maraming pangako, particularly sa mga mahihirap, ito pong papasok na bagong administrasyon, ano po ang aasahan po ng mga mahihirap, yung tinatawag na masa, para maramdaman yung sinasabing paglago ng ekonomiya na sa totoo lang kaliwat kanan yung rally, sinasabi ng mga mahihirap, yung mga masa, hindi naman namin nararamdaman yung sinasabing paglago ng ekonomiya, sir. Gusto kong padala na lang po sa inyo lahat ng specifics namin. Mukhang ngayon lang tayo nagkita. Pwede, nandun na po yun. Pero daan ako na ho iba. Number one po, no? Yung TESTA, gusto lang natin ma-review. Tama ba yung gastos natin dyan sa TESTA? Pero marami natutulungan. Ang minimum na babaguhin ho doon, yung TESTA ididikit natin sa DepEd. Kung yung kabataan natin gustong hanggang high school lang, dapat meron silang skills, kakayahan na pwede na mapagkawanan na kanilang ikabubuhay sa buyan. Yung conditional cash transfers po, itutuloy po natin yung magbibigay ng pondo para ipanatili yung anak sa eskwelahan, ma-meet yung mga health requirements. Meron pong cash na ibinibigay sa mga pamilya. Ngayon, tatanggalin lang po natin yung dimension na pinupolitika yan. Pinag-aaralan ako at sinusubukan na umpisahan kung paano yung PhilHealth magiging imbis na 38% ang coverage, 100% ng Pilipino ang masasaklaw ng PhilHealth. At marami pa hong iba. Pero yun po sample ng ating ipipilit na mangyari sa ating pong mga mahirap. Follow up lang po, sir. Ay, sorry, Brad. Medyo... Sige, sir. Sige, sir. Sa ating pagbigyan mo na. Okay, sige. Boss, sige. Last question ako. Opo. Nabanggit niyo po yung mga plano. Mga gaano pa katagal maghihintay ang mamamayan para maramdaman po yan? Sir, ang ganda sana sabihin, bukas tapos na lahat eh. Pero yung ating pong gobyerno sa kasalukuyan, marami hong statistikang hindi maliwanag. No? So, paano ko sasabihin sa inyo yung timetable kung hindi pa nga namin nare-review yung data at malaman ko ano yung talagang estado ng ating lipunan. Alam mo nyo, hanggang sa kasalukuyan, nahad lang po yung sa DND na 300 billion na commitment na for a multi-year program. In effect, sila ko kontrata, kami po magbabayad na magbabayad. Buti na ahad lang yung nakakarami doon.
Ang impormasyon po namin, napakaraming sangay ahensya ng gobyerno na patuloy pa rin naglalabas ito. So paano ko masasabi sa inyong eto ang timetable kung yung problema hindi pa tapos na ginagawa? Magtatagal pa. Thank you, sir. Maraming salamat po. Thank Okay, you. our last question. Anna Rowe from Business World. Apart from the conditional cash transfers and fighting corruption to improve, to increase collection, what economic policies will you prioritize to boost the revenues and investment in the country? As far as the investment is concerned, if you look at the litany of complaints by the various chambers of commerce, especially in the foreign chambers of commerce, they have to deal with things that are doable. Number one, lack of infrastructure, price of electricity, peace and order situation, changing policies, voluminous red tape. I think all of that should be addressed, whereby we become really investment friendly. There is a lot of interest indicated by the various ambassadors that we have met in investing in the Philippines. They want to see the details of how we will address these problems often cited. But there is for a salesman's job, taking away the last vestiges of concern for somebody who already wants to buy your product is an ideal situation. So we believe that a clear plan that addresses all of these concerns, that gives a timetable of what they can expect and when, will open the floodgates to their investments in the country. Follow-up question. Do you still maintain that there will be no new taxes in the Aquino administration? No new taxes will be a last step if we have done everything and the deficit is still unmanageable. But again, I firmly believe that the analogy of the pail, full of holes, and if new taxes are more water added to it, does not add to the water retained by the pail that has full of holes. You have to plug the leaks first before you even think of imposing new hardships. And philosophically, I am against regressive taxes, like a tax on text, for instance, which affects those who are belonging in the lower classes, rather than those who have the wherewithal to pay more taxes. Thank you, sir. Thank you, ma'am. May we have now the parting words from our dear President? Can I take the last two? I'll take the last two na. Okay, Sir? last two questions. Okay, game Sir? pa si... Oh, Jun. Sir, you mentioned Joel. kanina there's one name in your cabinet that's set in stone. Can you confirm that it's Cesar Purisima for Finance? Yeah, as I told you earlier, I will want to reveal all of their names in one sitting and present all of them in one blow, and to afford these people the last moments of their privacy while they're tidying up their affairs in the organizations that they belong to. Sir, tapos kanina you mentioned na you will be inheriting a crisis from the President. Sir, in general terms, can you describe the state of the economy that you will be inheriting from President Arroyo? Because she has been painting a very rosy picture of the economy. Manatili pong nakatutok sa special coverage ng GMA News and Public Affairs. Ito po ang Noynoy Binayang Proklamasyon.